Minsan lang mangyari sa buhay, isang tag-init na babalikan ko magpakailanman. Hello, ako si Marikit, 21 taong gulang, at ang kwentong ito ang magbabago ng lahat sa akin. Lumaki ako sa isang simpleng bayan sa Batangas, kasama ang aking ina na si Aling Nena. Dalawa lang kami noon, hanggang sa muli siyang pumasok sa buhay niya si Mang Renato, isang tahimik, matangkad, at seryosong lalaking tagalipa. Hindi ko siya tinawag na ama, dahil lang dumating siya sa buhay namin, matanda na ako at may sariling mundo. Palagi siyang may distansya sa akin, at sa totoo lang, gusto ko iyon. Walang mga tanong o panghusga, walang pilit na pag-aalaga na nakakabagot. Isang araw, nagpasya si nanay na kailangan naming magbakasyon. Punta tayo sa probinsya ni Lola, kahit 2 linggo lang, sabi niya. Ang bahay ay isang lumang kubo sa bayan ng Nasugbu, kahoy na may kalawang-kalawang hagdan at palikpik na bintana, walang kandado sa pintuan at ang shower ay laging nagre-rebelde. Hindi ako nagreklamo, mas mabuti iyon kaysa sa init at ingay ng lungsod. Sa unang linggo, mainipin ako. Si nanay ay abala sa pagtawag sa mga customer ng tindahan niya, si Mang Renato naman ay lagi sa garahe, inaayos ang lumang kotse o nagbabasa sa beranda. Ako, naglalakad-lakad ng nakayapak sa loob, suot ang magagaan na saya, buhok basa pa, hindi para sa iba kundi para sa sarili kong kalayaan. Hanggang isang umaga, nagising ako ng maaga. Mainit pa ang hangin, gusto ko ng maligo. Pumasok ako sa banyo nang hindi sinasara ang pinto, tanging kami lang naman sa bahay. Habang umaagos ang maligamam na tubig, napakalambot ng pakiramdam sa balikat ko, nilalabhan ng hangin ang mga pawis at pagod. Nang matapos, binalot ko ang sarili sa tuwalya at binuksan ang pinto. At doon, sa gitna ng pasilyo, nakatayo si Mang Renato. Nagkatinginan kami ng sandali. Hindi siya tumingin ng diretsyo, tumalikod siya at malamyos na nagsabi, pasensya na. Hindi ako nakasagot, tila ba nawala ang boses ko. Ngunit alam kong nakita niya ang higit pa sa dapat niyang makita. Mula noon, nag-iba ang lahat. Iwas kami sa isa't isa, ngunit tuwing magkakasalubong, parang may kuryenteng dumadaloy sa hangin. Mabigat ang titig niya, mabagal ang mga hakbang ko. Sinimulan kong magsuot ng maikling shorts at manipis na tank top, nagkukurap-kurap na parang walang sinasabi habang tinatanggal ang buhok ko sa beranda, ang mga hibla ay dumadampi sa balikat ko ng parang hindi sinasadya. Ginagawa niya na parang wala siyang napapansin, pero alam kong hindi iyon totoo. Isang gabi, umalis si nanay papuntang Lipa para sa isang meeting. Naiwan kami ni Mang Renato ng mag-isa. Nagbuhos ako ng malamig na lemonade, pinatay ang ilaw at nagbukas ng pelikula. Umupo ako sa sofa, at nang pumasok siya, tumigil siya sa pintuan, hawak ang libro. Hinawakan ko ang unan sa tabi ko at tinawag siya, umupo ka. Tahimik siyang naupo. Nasa pagitan namin ang mangkok ng popcorn, mga titig na iwas sa isa't isa, at ang katahimikan ng gabi. Nang magtagpo ang aming mga kamay ng hindi sinasadya, huminga ako ng malalim at hinarap siya ng diretsyo. Sa mga matang iyon, nakita ko ang laban na nilalaban niya sa sarili. Iniisip mo pa ba ang nangyari noon? Bumulong ako sa kanyang tenga. Napatingin siya, parang nasunog sa init ng aking mga salita. Iniisip, sagot niya ng mahina. Mukhang nagsisimula na itong mangyari, sabi ko habang hinahaplos ang kanyang pulso. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko, may halong pag-aalab at pangamba. Wala kaming sinabi pa, ang hininga lang namin at ang bahagyang pag-uga ng lumang sofa ang nag-iwan ng bakas sa hangin. Hawak niya ang aking baywang, at parang umapaw ang init na noon lang naramdaman ko sa mainit na pasilyo ng bahay nila Lola. Hindi kami lumapit sa halik o pangakong walang hanggan. Mga simpleng haplos na naglalaman ng lihim na apoy, panlabas ay inosente, ngunit sa loob ay naglalagablab. Ang kanyang kamay ay dumampi sa akin, ngunit tila natatakot na lumampas pa. Ako naman ay huminga ng mas mabilis, hindi dahil sa takot kundi dahil sa lalim ng nararamdaman. Ang ilaw ay patay. Tanging ang liwanag ng telebisyon ang pumailaw sa kanyang mukha. At sa gabing iyon, nakita ko sa kanya hindi ang asawa ni nanay, kundi isang lalaking gustong lumipad, ngunit hindi makawala. Ngayong umaga, nang bumalik si nanay, nakatayo ako sa kusina, nakayapak, suot ang simpleng damit, buhok gulo-gulo, at may ngiti sa labi. Si Mang Renato ay nakaupo sa mesa, pilit nagbabasa ng dyaryo, habang nanginginig ang kamay sa hawak na tasa ng kape. Magandang umaga, bati ko habang dumaraan at bahagyang hinawakan ang kanyang balikat.
Napalingon siya at parang natigilan. At doon ko na naintindihan, nagsimula na ang laro. Ang tag-init na iyon ay tila isang lihim na apoy na unti-unting sumisiklab sa loob ko, at hindi ko na ito mapipigilan. Ako si Marikit, 21 taong gulang, isang simpleng dalaga mula sa bayan ng Nasugbu, at ang mga nangyari sa amin ni Mang Renato ay isang kwento ng pagnanasa, pagtataksil, at lihim na pag-ibig na hindi ko inaasahan. Kinabukasan, nagbalik ang normal na takbo ng buhay, o kaya'y akala namin ay normal. Si nanay ay abala sa kanyang tindahan sa Lipa, nagrereklamo tungkol sa naantalang shipment ng mga damit, habang si Mang Renato naman ay muling nagpunyagi sa pag-aayos ng lumang sasakyan sa garahe. Ako, sinubukan kong magpakatatag, nagbihis ng magaang puting dress na umaabot hanggang tuhod, walang bra, at may kalaswang ngiti sa labi na alam kong nakakabighani. Habang naglalakad ako sa bahay, naramdaman ko ang mga titig ni Mang Renato na sumusunod sa bawat galaw ko. Ang kanyang mga mata ay matalim, may halong pagnanasa at pag-aalala. Parang nahihirapan siyang kontrolin ang sarili, at ito'y nagpapasaya sa akin nang hindi ko maintindihan kung bakit. Pinilit naming magkunwari na walang nangyari. Walang salitang nabanggit tungkol sa gabing iyon. Pero ang bawat araw ay nagiging isang laro ng pagtatago at paghahanap. Sa tuwing magdaraan kami sa bahay, nagkakaroon ng tensyon sa hangin na halos mahawakan. Ang bawat sandali, bawat haplos, bawat titig ay may dalang lihim na pangako. Sa ikatlong araw, umalis si nanay muli palipa para sa isang business meeting, at naiwan kami ni Mang Renato ng mag-isa. Nahulog ako sa kama, iniisip ang lahat ng nangyari, ang init ng aming mga pagtingin, ang hindi nasambit na mga salita. Hindi ko mapigilang maghintay sa kanyang pagdating. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, at wala pa rin siyang lumalabas mula sa garahe. Nagsuot ako ng manipis na robe na nakatali ng bahagya lang, at sa ilalim ay shorts at isang pambahay na tank top na halos transparent ang tela. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Nakita ko siya roon, nakaupo sa tabi ng bintana, ang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila may binibigkas na hindi naririnig. Nang pumasok ako, nagulat siya at tila naputol ang kanyang pag-iisip. Palagi ka bang tahimik? Tanong ko habang binubuksan ang ref. Kapag kailangang manahimik, nananahimik ako, sagot niya nang may bahagyang inis. Ano naman kapag kailangang kumilos? Tanong ko, nilalapitan siya. Hindi siya sumagot, tumayo at dahan-dahang lumakad papunta sa pasilyo. Sinundan ko siya, naglalakad ng malapit. Alam mo, hindi ito basta-basta lang, bumulong ako ng malapit na kami. Ramdam mo rin, hindi ba, dagdag ko, hinahaplos ang kanyang likuran. Bigla siyang lumingon at hinawakan ang aking mga balikat ng mahigpit. Hindi mo alam kung saan ka papasok, Marikit. Pwedeng masira ang lahat. Natatakot ka ba? O natatakot kang hindi mo na mapigilan? Tiningnan ko siya ng matagal, ang mga mata niya ay nagpapakita ng labis na pag-aalangan, ngunit may apoy na hindi maipaliwanag. Dahan-dahan niyang itinulak ako papasok ng aking kwarto at isinara ang pinto. Ang hangin ay mabigat, parang bago bumagsak ang isang malakas na bagyo. Ito na ang huli, sabi niya habang nakangiti ng mapang-akit. Tumawa ako ng mahina, ganito palagi ang sinasabi bago ang unang tunay na gabi. Hindi niya ako hinalikan, pero nilapitan niya at pinisil ang aking mga balikat habang ang mga kamay niya ay dumapo sa aking baywang, dahan-dahang umaakyat sa aking mga tadyang. Ramdam ko ang init ng kanyang palad sa manipis kong damit. Ang tank top ko ay dumampi sa balat ko, at ang bawat sandali ay parang apoy na unti-unting sumisiklab sa dibdib. Nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng pagsubok at labis na pagnanais. Hindi namin nilampasan ang linya ng halik, ngunit bawat pagdampi ay nag-iiwan ng bakas na mahirap kalimutan. Ang gabi na iyon ay puno ng mga salitang hindi nasabi, mga pangakong hindi ginawa, at mga damdaming naglalaro sa pagitan ng takot at ligaya. Habang pinagmamasdan ko siya sa liwanag ng telebisyon, naisip ko na wala na akong pagbabalik. Ang lahat ay nagbago na ng tuluyan. Ang init ng gabing iyon ay nag-iwan ng bakas na hindi mawawala kailanman. Ang araw ay tila nagdadalawang isip kung magbibigay liwanag o magtatago sa dilim ng mga lihim na bumabalot sa aming munting tahanan. Ako si Marikit, 21 taong gulang, at ang kwento ng tag-init na iyon ay unti-unting nagiging apoy na hindi ko na kayang apusin. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na kami nag-usap ng diretsyo tungkol sa nangyari. Ngunit ang mga mata ni Mang Renato ay nagsalita ng higit pa sa anumang salita.
Palibhasa'y magkaibang mundo kami noon, pilit naming iniiwasan ang mga mahahalagang pag-uusap at mga tanong na baka sumira sa balanse ng aming buhay. Si nanay ay abala sa kanyang mga gawain sa lipa. Lagi siyang nagrereklamo tungkol sa mga naantalang delivery ng mga damit mula sa supplier, habang si Mang Renato naman ay tila mas naging malalim ang pagtuon sa pag-aayos ng lumang sasakyan sa garahe. Ako, pinili kong ipakita ang aking sarili bilang isang normal na anak, nagbihis ng maganda, naglinis ng bahay, at nagpakita ng interes sa mga pang-araw-araw na bagay. Sa bawat pagdaan ko sa kanya, nararamdaman ko ang pagtingin na may halong pagnanasa at pagtatanggol. Ang kanyang mga mata ay nagiging malabo minsan, tila ba naglalaban ang kanyang mga damdamin. Hindi ko maiwasan na mapangiti sa tuwing ganito ang mga sandali, parang isang laro kami ng apoy at yelo, nagtatagisan ng init at lamig. Isang hapon, habang naglalakad ako sa beranda, suot ang isang light blue na linen dress na umaabot sa aking mga tuhod, buhok ko ay maluwag na nakatali sa likod, napansin kong tahimik si Mang Renato. Nakaupo siya sa silya, hawak ang kanyang libro, ngunit hindi nakatuon ang tingin doon. Lumapit ako ng dahan-dahan, niyakap ang mga balikat niya mula sa likod. Napapaisip ka, tanong ko na may halong kuryosidad. Marami, sagot niya ng mabagal. Tumigil ako sa paglakad at hinarap siya. Hindi mo kailangang dalhin lahat sa sarili mo, alam mo yan. Ngumiti siya ng mahina. Minsan, mahirap iwasan. Muling bumalik ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ito nakakapanibago o nakakainip. Para bang may sinimulang bumuo sa pagitan namin, isang tulay na puno ng hindi nasabi ngunit damang-dama. Isang gabi, umuwi si nanay ng huli mula sa lipa. Napansin ko ang kanyang mga mata na may halong pag-aalangan at pagdududa. Minsan, habang ako'y nag-aayos ng mga gamit sa sala, napatingin siya sa akin ng matagal, tila sinusubukang basahin ang aking mga lihim. Sa gabing iyon, napagpasyahan kong mag-ayos ng malamig na lemonade at magbukas ng pelikula sa sala. Naiwan kami ni Mang Renato ng mag-isa. Habang nakaupo kami sa sofa, hindi maiwasang magsalitan ang aming mga tingin, mga titig na puno ng mga salitang hindi nasasabi. Hindi nagtagal, ang aming mga kamay ay muling nagtagpo ng hindi sinasadya. Ang init mula sa kanyang palad ay kumalat sa aking buong katawan, at para bang lumutang kami sa isang sandali ng walang katapusan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang aming mga labi walang nasabing salita, at ang aming mga puso ay naglalaban sa pagitan ng takot at pagnanasa. Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung paano kaya namin haharapin ang lahat ng ito. Ang bawat galaw, bawat titig, bawat haplos ay nagiging isang laro na puno ng panganib at pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang malinaw, ang buhay ko ay hindi na magiging ganoon kadali. Ang tag-init na iyon ay unti-unting nagiging isang lihim na apoy na hindi ko kayang itago. Ang simoy ng hangin sa bahay namin sa Nasugbu ay parang may dalang babala, isang lihim na naglalakbay sa bawat sulok, pinupuno ng tensyon ang bawat hininga. Ako si Marikit, 21 taong gulang, at ang kwentong ito ay tungkol sa isang tag-init na nagbago ng lahat sa akin, isang tag-init na hindi ko malilimutan. Hindi ko inaasahan na ang simpleng paglalakad ko sa bahay ay magiging simula ng isang kakaibang gabi. Isang hapon, habang si nanay ay abala sa kanyang mga gawain sa lipa, naiwan kami ni Mang Renato ng mag-isa. Nasa sala ako, nakasuot ng mga maikling shorts at tank top, buhok ko ay basa pa mula sa paliligo. Ang mga mata ko ay naglalaro sa paligid, naghahanap ng anumang palatandaan ng kanyang presensya. Biglang pumasok si Mang Renato sa silid, hawak ang isang libro, ngunit hindi niya ito binasa. Tumigil siya sa pintuan, nanlaki ang mga mata nang makita ako. Hindi niya sinabi ang anumang salita, ngunit ang tensyon sa pagitan namin ay halos mahawakan. Umupo ka, sabi ko, na may halong kumpiyansa at kaba. Umupo siya sa tabi ko, tahimik, hawak ang mangkok ng popcorn sa aming pagitan. Ang mga titig namin ay nag-iwasan, ngunit ramdam ng bawat isa ang apoy na unti-unting sumisiklab sa aming mga puso. Hindi nagtagal, ang aming mga kamay ay nagtagpo ng hindi sinasadya. Napatingin ako sa kanya ng diretsyo, at sa mga matang iyon, nakita ko ang laban na nilalaban niya sa sarili, ang pagnanais, ang pag-aalinlangan, ang takot. Iniisip mo pa ba ang nangyari noon? Bumulong ako sa kanyang tenga. Napatingin siya, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang apoy na hindi niya kayang itago. Iniisip, sagot niya ng mahina.
Mukhang nagsisimula na itong mangyari, sabi ko habang hinahaplos ang kanyang pulso. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko, may halong pag-aalab at pangamba. Sa gabing iyon, ang aming mga haplos ay naging mas matindi, ngunit walang halik, walang salita, isang laro ng apoy at yelo, isang pagsubok sa pagitan ng pagnanasa at takot. Hindi namin nilampasan ang linya, ngunit bawat pagdampi ay nag-iiwan ng bakas na mahirap kalimutan. Ang gabi ay puno ng mga salitang hindi nasabi, mga pangakong hindi ginawa, at mga damdaming naglalaro sa pagitan ng takot at ligaya. Sa umaga, nang bumalik si nanay, nakatayo ako sa kusina, nakayapak, suot ang simpleng damit, buhok gulo-gulo, at may ngiti sa labi. Si Mang Renato ay nakaupo sa mesa, pilit nagbabasa ng dyaryo, habang nanginginig ang kamay sa hawak na tasa ng kape. Magandang umaga, bati ko habang dumaraan at bahagyang hinawakan ang kanyang balikat. Napalingon siya at parang natigilan. At doon ko na naintindihan, nagsimula na ang laro. Mula noon, ang aming buhay ay naging isang lihim na laro ng pag-iwas at paghahanap. Ang bawat pagtingin, bawat haplos, bawat titig ay puno ng mga lihim at pangakong hindi nasasabi. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, ngunit isang bagay ang malinaw, ang tag-init na iyon ay unti-unting nagiging isang apoy na hindi ko na kayang apusin. Hindi ko inasahan na ang isang simpleng tag-init sa nasugbu ay magiging simula ng isang lihim na kwento na puno ng pagnanasa at pag-aalinlangan. Ako si Marikit, 21 taong gulang, at ang mga nangyari sa amin ni Mang Renato ay parang apoy na unti-unting sumisiklab sa aking puso. Paglipas ng mga araw, sinubukan naming magkunwari na walang nangyari. Si nanay ay abala sa kanyang mga gawain sa lipa, habang si Mang Renato ay mas lalong naging tahimik at malalim ang iniisip. Ako naman ay pinilit kong maging normal, nagbihis ng maganda at pinanatili ang magandang disposisyon sa bahay. Ngunit sa likod ng mga ngiti at salita, ang mga titig namin ni Mang Renato ay nagsasalita ng mga damdaming hindi namin kayang itago. Sa bawat pagdaan ko sa kanya, ramdam ko ang init ng kanyang mga mata, ang pagnanasa na unti-unting lumalakas. Ang bawat haplos na hindi sinasadya ay nagiging isang lihim na pangako. Isang gabi, habang tahimik ang bahay, nagpa siya akong gumawa ng isang bagay upang ilihis ang atensyon ni nanay. Nagsimula akong magkunwaring may bagong lalaki sa buhay ko, isang binatang taga-Batangas na nagngangalang Rico, matangkad, kayumanggi, at tila ba sobra ang pagnanasa para sa akin. Sa tuwing tatawag ako sa telepono, malakas ang aking boses, at sa gabi, nag-iiwan ako ng peking mga mensahe sa aking cellphone na para bang mailihim akong karelasyon. Napansin ni nanay ang pagbabagong ito. Minsan, habang nag-uusap kami sa hapagkainan, tinanong niya ako nang may pag-aalinlangan, Marikit, sino iyang batang iyan na laging pinapapasok mo sa isip? Umiti ako nang mapaglaro, si Rico. Mabait siya at magalang. Parang siya ang sagot sa mga pangarap ko. Hindi na niya itinuloy ang tanong, ngunit ramdam ko ang kanyang mga mata na palihim na sumusubaybay sa akin. Isang gabi, habang nasa beranda kami ni Mang Renato, nakita ko siyang naninigarilyo ng 3 sunod-sunod na sigarilyo. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan at tinanong, nasasaktan ka ba? Naiinggit ka ba kay Rico? Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman ko ang tensyon sa kanyang katawan. Hindi ito laro, Marikit, sabi niya ng malamig. Umiti ako ng mapang-akit, sino ang nagsabi na naglalaro ako? Pinatigil niya ang kanyang sigarilyo, tumayo ng bigla at tinangkang umalis, ngunit hinarang ko siya. Natatakot ka ba sa nanay? O natatakot ka sa sarili mo? Napaluha siya ng bahagya at ang tinig niya ay nanginig, natakot akong mawalan ng kontrol. Lumapit ako ng malapit, suot ang isang makipot na t-shirt, na walang likod at manipis na palda na halos tinatabunan lang ang mga balakang ko. Ang buhok ko ay basa pa mula sa paliligo, maluwag at malambot. Alam kong siya ay naaakit at alam niyang alam ko. Pupunta ako sa iyo mamaya, kung hindi mo isasara ang pintuan, bumulong ako. Walang sagot mula sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa aking kwarto at pinapakinggan ang katahimikan, naramdaman ko ang bawat tunog ng bahay, ang malambing na paghinga ni nanay, ang bahagyang pag-ikot ng hangin sa bintana, at ang tahimik na paglakad ni Mang Renato papunta sa kwarto niya, na ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan akong bumangon, isinuksok ang manipis na robe, at naglakad ng tahimik papunta sa kanyang kwarto. Hindi niya isinara ang pinto. Pumasok ako, nakita siyang nakaupo sa kama, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at shorts, nakatingin sa sahig.
Ang amoy ng mint at kahoy ay pumuno sa silid. Umupo ako sa tabi niya at sa katahimikan, nagtagpo ang aming mga hininga. Hindi ko na kaya, bumulong niya ng mahina. Sabay tayo, tugon ko habang hinaplos ang kanyang balikat. Sa gabing iyon, kami ang nagpalitan ng mga haplos at hininga, ngunit walang halik o salita, isang lihim na ugnayan na puno ng init at pangako, ngunit puno rin ng takot at pag-aalinlangan. Ang tag-init na iyon ay nagsimula bilang isang simpleng bakasyon, ngunit ngayon ay naging isang apoy na hindi ko na kayang apusin. Hindi ko inakalang magiging ganito ang takbo ng mga pangyayari sa tag-init na iyon sa aming tahanan sa Nasugbu. Ako si Marikit, 21 taong gulang, at ang mga nangyari sa amin ni Mang Renato ay nag-iwan ng malalim na bakas sa puso't isipan ko, isang lihim na apoy na unti-unting sumisiklab at hindi ko malaman kung paano patayuin. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na maitago ang mga damdamin kong unti-unting lumalakas. Napagtanto ko na hindi na ito basta-basta paglalaro ng mga mata o pagdampi ng mga kamay. Ang tensyon sa pagitan namin ay lumalalim at ako ay nababalot ng isang kakaibang pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Ngunit kasabay ng init ng damdamin ay ang bigat ng aking konsensya. Alam ko na ang bawat sandali na kami inaglalapit ay nagdadala ng panganib. Panganib na masira ang pagkakaibigan namin ni nanay, panganib na mawalan ng tiwala at pagmamahal sa aming pamilya. Ngunit sa kabila nito, hindi ko mapigilang mag-isip kung paano sana naging iba ang lahat kung nagawa naming harapin ang mga nararamdaman ng bukas at tapat. Habang ako'y naglalakad sa bahay, madalas kong maalala ang mga haplos at titig ni Mang Renato na pilit niyang itinatago, ngunit ramdam ko sa bawat kilos niya. Napagtanto kong hindi lang ako ang nagdurusa sa ganitong kalagayan, siya rin ay naglalaban sa sarili niyang damdamin at takot. Isang gabi, habang tahimik ang bahay, umupo kami sa sala ni Mang Renato. Hindi namin pinag-usapan ang mga nangyari, ngunit ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi nasabi. Ang aming mga kamay ay muling nagtagpo, at naramdaman ko ang kanyang palad na nanginginig ng bahagya habang hinahaplos niya ang aking mga daliri. Marikit, wika niya, hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito kayang itago. Parang ako'y nasusunog sa loob, ngunit takot akong mawala ang lahat. Huminga ako ng malalim at mahigpit siyang niyakap. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Kung ano man ang mangyari, sabay nating haharapin. Ngunit ang mga salitang iyon ay maihalong pangamba at pag-asa. Hindi namin alam kung paano haharapin ang bukas, ngunit alam naming hindi na ito maaaring manatiling lihim. Sa mga sumunod na araw, napansin kong mas naging maingat si Mang Renato. Lumalayo siya sa akin, ngunit hindi niya maitatanggi ang pagtingin na puno ng pagnanasa sa mga pagkakataong nagkakasalubong kami. Sa kabila ng lahat, nararamdaman kong ang apoy na ito ay unti-unting lumalawak at sumisiklab ng mas malakas kaysa dati. Isang gabi, habang naglalakad ako sa silid, napansin ko si nanay na matyagang nakatitig sa akin, may halong pag-aalala at pagtataka sa kanyang mga mata. Hindi niya sinabi ang anumang bagay, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang mga tanong na nakatago sa kanyang puso. Alam kong malapit na ang pagsubok na magdudulot ng pagbabago sa aming buhay, isang pagsubok na magbubukas ng mga lihim at magpapabago sa aming mga ugnayan magpakailanman. Ang tag-init na ito ay hindi na basta-basta bakasyon lamang. Ito ay isang apoy na unti-unting sumisiklab, naghihintay ng tamang sandali para mag-apoy ng buong buo. At ako, si Marikit, ay nakatayo sa gitna ng apoy na iyon, naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi ko pa alam kung paano sasagutin. Hindi ko inakala na ang tag-init na iyon sa Nasugbu ay magdadala ng isang pangyayaring magpapabago sa lahat ng aking alam. Ako si Marikit, 21 taong gulang, at sa gabing iyon, ang lahat ay nag-iba ng hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang tahimik ang bahay, nakatulog si nanay sa sala matapos ang mahabang araw ng trabaho sa lipa. Naiwan kami ni Mang Renato na nag-uusap sa beranda, ang hangin ay malamig ngunit ang pagitan namin ay naglalagablab sa init ng damdamin. Nakasuot ako ng manipis na robe na bahagyang nakatali, at ang aking buhok ay basa pa mula sa paliligo. Nararamdaman ko ang kanyang titig na naglalagablab sa akin. Marikit, bumulong siya, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Ang bawat sandali na kasama kita ay parang apoy na sumisiklab sa aking dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay dumampi sa aking baywang, umaakyat sa aking mga tagiliran, at ang init ng kanyang paghawak ay nagpalakas ng aking pagtibok ng puso.
Ngunit bago pa man kami tuluyang sumabak sa apoy ng aming damdamin, narinig namin ang yabag sa hagdan. Biglang sumigaw si nanay mula sa sala, "Marikit! Renato! Ano ang nangyayari dito?" Tumayo kami ng magkasabay, ang aming mga puso ay tila sumabog. Hindi ko maipaliwanag ang halong takot, hiya at pagkabigla na bumalot sa akin. Hindi ako makapaniwala na nahuli kami sa ganitong estado. Si nanay ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at luha. "Paano ninyo nagawa ito sa bahay ko? Sa panahon na dapat tayo ay nagkakaisa." Tahimik kaming dalawa, hindi makapagsalita. Ang bigat ng aming mga pagkukulang ay bumalot sa amin, at alam kong ang aming mga lihim ay hindi na mapagtatakpan pa. Sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang aming mga buhay ay nasalanta ng isang pangyayaring hindi namin inaasahan. Ang pagitan namin ay napuno ng sakit, panghihinayang, at mga tanong na walang kasagutan. Nang umalis si nanay sa silid, naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid. Ang apoy na dati nagbigay init ay ngayon nagdulot ng pagkawasak. Hindi ko alam kung paano kami haharap sa bukas, ngunit isang bagay ang malinaw, ang aming lihim ay naging isang sumpa na nagpapahirap sa aming lahat. Ang tag-init na iyon ay hindi na lang simpleng kwento ng pagnanasa. Ito ay naging isang trahedya na mag-iiwan ng mga sugat sa aming puso't isipan. At ako, si Marikit, ay nananatili sa gitna ng unos, naghahanap ng paraan upang makabangon mula sa mga guho ng aming mga pangarap. Ang labi ng gabi ay tila sumilakbo sa bawat sulok ng aming bahay sa Nasugbu, dala ang bigat ng mga lihim na unti-unting lumalabas sa dilim. Ako si Marikit, 21 taong gulang, at ang gabing iyon ay nagbukas ng pintuan sa isang hindi inaasahang pag-ikot ng aming kwento. Matapos ang sigaw ni nanay, ang katahimikan ay bumalot sa loob ng bahay. Ang mga matang dati puno ng pagnanasa ay ngayon naglalaman ng takot at pagkabigla. Hindi namin alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit ramdam namin na wala nang makikitang maibabalik sa dati. Nanatili kami ni Mang Renato sa loob ng kwarto. Ang pinto ay sarado, ngunit ang mga pader ay tila naglalaman ng mga bulong ng aming mga kasalanan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang aking mga daliri. "Marikit," wika niya ng may pighati, "hindi ko alam kung paano tayo makakaahon dito." Tumango ako, hindi ko rin alam kung paano haharapin ang unos na ito. Ang mga pangarap na aming binuo ay nagiba sa isang iglap. Ang mga mata ni nanay na puno ng luha at galit ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Kinabukasan, si nanay ay nagdesisyong isara ang aming bahay sa Nasugbu at bumalik na sa Lipa. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita ng isang lihim na pangungusap, ang pagtatapos ng isang kabanata. Si Mang Renato ay nag-impact ng tahimik, walang anumang paliwanag. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kalungkutan at panghihinayang. Hindi niya ako tiningnan ng huli, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang pag-alis. Ako naman ay naiwan sa bahay na puno ng alaala. Ang bawat sulok ay nag-ulit ng mga sandaling kami magkasama, mga haplos, mga titig, mga lihim na hindi na maibabalik pa. Ngunit isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking kwarto, isang mensahe ang dumating sa aking cellphone, isang numero na hindi ko kilala. Nasa Lipa ako. Nakahanap ng trabaho. Kung gusto mong makita ako, pumunta ka sa Mabini Street, bahay numero 7. Kung hindi, kalimutan mo na lang ako. Ang puso ko ay tila sumabog sa tuwa at pangamba. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, ngunit isang bagay ang malinaw, ang kwento namin ni Mang Renato ay hindi pa tapos. Ang tag-init na iyon ay nagtapos sa isang lihim na paanyaya, isang pangakong muling magbubukas ng pintuan sa aming mga puso. At ako, si Marikit, ay handang harapin ang susunod na kabanata, kahit na puno ito ng mga tanong at panganib. Ang gabi ay nababalot ng dilim, ngunit sa puso ko, isang apoy ang patuloy na naglalagablab. Ako si Marikit, 21 taong gulang, at ang lihim na tag-init na iyon ay muling bumalik sa aking buhay sa paraang hindi ko inasahan. Habang nakaupo ako sa lumang bus na naglalakbay mula Nasugbu papuntang Lipa, hawak-hawak ko ang isang maliit na maleta. Ang lahat ng aking pag-asa at pangarap ay nakasiksik dito. Ang bawat kalsada na dinadaan namin ay tila nagdadala ng bagong simula, ngunit dala rin ang bigat ng nakaraan. Nang makarating ako sa Mabini Street, bahay numero 7, nakita ko siya, si Mang Renato, nakasuot ng simpleng puting polo at maong na pantalon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asang muling magsimula,
ngunit may halong takot at pangamba. Lumapit ako ng dahan-dahan, niyakap ko siya ng mahigpit, at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at lungkot ay tila napawi. Ngunit hindi naging madali ang aming pagsasama. Lumipas ang mga araw na puno ng mga pagsubok, ang aming mga puso ay naglalaban sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Siya ay nagtrabaho bilang mekaniko sa isang maliit na shop dito sa Lipa, habang ako naman ay nag-enroll sa kolehiyo para sa kursong komunikasyon. Hindi namin pinag-usapan ang aming nakaraan, ngunit sa bawat haplos at titig, naramdaman namin ang lalim ng aming koneksyon. Ngunit sa gabi, kapag ang mundo ay tahimik na, naririnig ko pa rin ang mga bulong ng nakaraan, ang mga lihim na hindi namin kayang kalimutan, ang mga pangarap na nasira, at ang apoy na patuloy na naglalagablab sa aming mga puso. Ang aming kwento ay puno ng mga sandaling matamis at mapanganib, isang apoy na hindi namin kayang palamigin, ngunit natatakot kaming masunog sa init nito. At sa bawat gabi, habang siya ay yakap ako ng mahigpit, nararamdaman ko ang halimuyak ng tag-init, ang halimuyak ng limon, ng kahoy, at ng mga lihim na pagnanasa na patuloy na umiiral sa pagitan namin. Ang aming buhay ngayon ay isang lihim na kwento ng pag-ibig at pagsubok, isang apoy na patuloy na naglalagablab sa gitna ng dilim. At ako, si Marikit, ay handang harapin ang lahat ng ito, ang init, ang sakit, at ang pag-asa na sa kabila ng lahat, kami ay magtatagumpay. Ang araw ay sumisilid sa likod ng mga bundok ng Lipa, ang simoy ng hangin ay may dalang bagong pag-asa at mga tanong na kailangang sagutin. Ako si Marikit, 21 taong gulang, at sa maliit na bahay na ito sa tabi ng ilog, nagsisimula ang isang bagong yugto ng aking buhay, isang yugto na puno ng lihim, pag-ibig at panganib. Sa bawat araw na magkasama kami ni Mang Renato, lumalalim ang aming ugnayan, hindi na lamang ito basta apoy na naglalagablab, kundi isang apoy na nagbibigay buhay at lakas sa amin. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mga haplos ay ang mga aninong patuloy na bumabalik, ang takot na madiskubre, ang pangamba sa hinaharap, at ang alaala ng mga sugat na hindi pa tuluyang gumagaling. Isang gabi, habang nakayakap kami sa maliit na sala, hinawakan ko ang kanyang kamay at bumulong, paano kung malaman ni nanay ang lahat? Ano ang mangyayari sa atin? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may determinasyon. Hindi natin pwedeng patakbuhin ang ating mga sarili sa takot, Marikit. Kailangan nating harapin ang anumang darating magkasama. Ngunit ang mga salita niya ay tila ba isang hamon sa kapalaran. Ang hangin sa labas ay umiihip ng mas malakas, parang nagbabadya ng unos. Sa puso ko, alam kong malapit na ang isang pagsubok na magpapabago sa lahat, isang pagsubok na maglalagay sa amin sa bingit ng pagdurusa at kaligayahan. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pagnanasa at lihim na pag-ibig, kundi pati na rin sa tapang na harapin ang mga kahihinatnan nito. Sa bawat haplos, sa bawat titig, nararamdaman namin na ang aming mga puso ay naglalaban sa pagitan ng pag-asa at pangamba. At habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, naisip ko, hindi pa tapos ang aming kwento. May mga lihim pa kaming kailangang tuklasin, mga sugat na kailangang paghilumin, at mga pangarap na kailangang tuparin. Ang tag-init na iyon ay nag-iwan ng apoy sa aming mga puso, at kahit na ang mundo ay puno ng mga pagsubok, handa kaming harapin ito ng magkasama. At sa likod ng bawat dilim, may liwanag na naghihintay, isang liwanag na magdadala sa amin sa susunod na kabanata ng aming buhay, isang kabanata na puno ng misteryo, pag-ibig at pag-asa. Ako si Marikit, at ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang.